Sa araw na ito ay sasagutin natin ang tanong, pwede bang utusan ng Pangulo ang isang cabinet secretary na mag-resign? May basihan ba ito sa batas o trip lang? Hello friends! Magandang araw sa lahat. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang tungkulin ng Pangulo bilang Chief Executive at kung paano niya ginagamit ang kapangyarihang ito sa pamamagitan ng pag-a-appoint ng Cabinet Secretaries. Alam niyo ba na ang Pangulo ay may iba't ibang executive departments na nasa ilalim ng kanyang pamumuno at kontrol? Bawat isa sa mga departmentong ito ay pinamumunuan ng isang Cabinet Secretary. Sila ang mga tinatawag nating mga alter ego ng Pangulo sa pamahalaan. Ang mga cabinet secretary po, ang mga nagpapatupad ng mga programa at polisiya ng administrasyon. Sila ang mga namumuno sa mga ahensya ng gobyerno sa ilalim ng executive branch. In other words po, ang Pangulo ay may kapangyarihang magtalaga ng mga cabinet secretaries na siyang katuwang niya sa pagpapatakbo ng gobyerno. Ito ay kailangan ng kumpirmasyon mula sa Commission on Appointments, maliban na lang kung ang itatalaga ay ang Vice Presidente. Sa araw na ito ay sasagutin natin ang tanong, pwede bang utusan ng Pangulo ang isang cabinet secretary na mag-resign? May basihan ba ito sa batas o trip lang? At ano nga ba ang sinasabi ng Korte Suprema tungkol dito? Tara, pag-usapan natin. Para mapag-usapan ito, wag na tayong lumayo at basahin natin ang ating 1987 Constitution. So this codal contains the 1987 Constitution, and when we talk about the Executive Department, ito po ay nakasulat sa Article 7 of the 1987 Constitution. Now let us go to Article 7. So when we talk about the power of the President to appoint cabinet secretaries, ito po ay nakasulat sa Section 16 and 17 of Article 7 of the 1987 Constitution. Babasahin ko po kung ano po ang nakasulat sa Section 16. Nakalagay po dito. Babasahin ko po ang first sentence. The President shall nominate and, with the consent of the Commission on Appointments, appoint the heads of the executive departments, ambassadors, other public ministers and consuls, or officers of the armed forces from the rank of colonel or naval captain, and other officers whose appointments are vested in him in this Constitution. Kasali na po doon mga cabinet secretaries na pwede niyang i-appoint. Also under Section 17 of Article 7, nakalagay dito, the President shall have control of all the executive departments, bureaus, and offices. He shall ensure that the laws be faithfully executed. Ngayon po ay himayin natin kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng Section 16 at Section 17 ng Article 7 ng ating saligang batas. Ayon po sa Section 16 of Article 7, may kapangyarihan ang Pangulo na magtalaga ng mga miyembro ng gabinete o mga cabinet members. Sila yung tinatawag nating mga cabinet secretaries. Mga namumuno ng iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng DOH, DILG, at DPWH. Ito ay mahalagang malaman. Sila ay nanunungkulan at the pleasure of the President. Ibig sabihin, pwede silang tanggalin ng Pangulo kahit walang hearing o court case. Ano naman po ang ibig sabihin ng Section 17 of Article 7? According dito, may power of control ang Pangulo sa lahat ng executive departments. Ibig sabihin, may kapangyarihan siyang pamunuan at i-reorganisa ang sangay ng ehekutibo, including po cabinet secretaries. Uulitin ko po. Cabinet secretaries serve at the pleasure of the President. Walang fixed term at pwede silang tanggalin ng Presidente. Now, let's talk about resignation. Courtesy resignation, voluntary resignation. Kapag cabinet secretary ka, pwede kang magbitiw sa posisyon. Pero tandaan, hindi pa opisyal ang resignation hanggat hindi ito tinatanggap ng Pangulo. At kung sabihin man ng Pangulo na mag-resign ka, technically, kahit ayaw mo, may karapatan siyang palitan ka. Marami ring dahilan kung bakit napipilitang magbitiw ang isang cabinet official. Narito ang ilan. Skandalo, kawalan ng tiwala ng Pangulo, pressure mula sa publiko o media. Pwede ring galing sa public outcry o galit ng taumbayan. Pwede ring dahil sa incompetence o mismanagement at marami pang dahilan. May mga pagkakataon din na ang resignation ay isang paraan upang protektahan ang reputasyon ng buong administrasyon. Sa madaling salita, damage control. Question, paano nga kung ayaw mag-resign? Pwede bang i-impeach ang isang cabinet secretary? Technically, hindi po. Ang impeachment process ay para lamang sa mga top-level officials tulad ng President, Vice President, and other constitutional officials. Kaya kung gusto ng Pangulo na tanggalin ang isang cabinet secretary, ang pinakasimple, courtesy resignation na lang.
Sabihan na lang niyang magbitiw itong cabinet secretary. Walang kailangan na court order o Senate trial. Ano naman ang sinabi ng Supreme Court tungkol dito? Napakahalaga po ng papel ng Korte Suprema sa pag-interpret ng batas. Ngayon, tignan natin ang landmark case na Triste versus Executive Secretary. This is a 1989 landmark case of the Supreme Court. Sa kasong ito, sinabi ng Korte Suprema, cabinet members serve at the pleasure of the President. Kahit wala kang kasalanan, pwede kang palitan. At hindi mo rin pwedeng i-demand ang due process katulad ng mga regular employees. Ano pa ang mga sinabi ng Korte Suprema tungkol sa kasong ito? Ayon sa Korte Suprema, ang mga cabinet secretaries po ay mga political appointees. Hindi po sila sakop ng security of tenure. Hindi ito kontrata. Ito ay isang executive trust. Sa madaling salita, nasa kamay ng Pangulo ang kapangyarihang pumili at magtanggal ng cabinet secretary kahit walang paliwanag. Pag-usapan natin ng mas detalyado ang kasong Triste versus Executive Secretary. Ano nga ba ang nangyari dito? Noong 1987, si Triste po ay itinalaga ni Pangulong Corazon Aquino bilang Secretary ng Department of Agrarian Reform or DAR. Pero makalipas ang ilang buwan, inurong ng Pangulo ang kanyang appointment. Siyempre, nagreklamo si Triste. Ang sabi niya, pinilit daw siyang mag-resign at hindi raw siya binigyan ng due process. Tanong, may karapatan ba siyang hindi basta-basta matanggal? Ano nga ba ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong ito? Sabi po ng Korte Suprema, walang paglabag sa batas ang ginawa ng Pangulo. Bakit? Ito ang mga dahilan. Number 1, political appointee po si Attorney Triste. Ayon sa saligang batas, ang mga cabinet secretaries po ay political appointees. Hindi sila covered ng security of tenure na meron ang mga career civil servants. Number 2, naglilingkod sila at the pleasure of the President. Ibig sabihin, kung kailan gusto ng Pangulo ay pwede silang tanggalin. Hindi kailangan ng formal hearing. Third reason, executive power. Ang kapangyarihang ito ay bahagi ng executive power of the President sa ilalim ng Article 7, Section 16 and 17 of the Constitution. Ayon din sa Korte Suprema, ang posisyon ng Cabinet Secretary ay hindi panghabang buhay. This is political in nature. Kaya kung gusto ng Pangulo na palitan ka para mas gumana ang administrasyon, legal iyon. Ibig sabihin, sapat na ang political decision ng Pangulo. Aaring itanong ninyo, hindi ba parang kontrata yan? Paano kung tinanggal ka bigla? May breach of contract ba? Sagot, hindi po ito contractual in nature. Ang relasyong ito ay base sa tiwala ng Pangulo, hindi sa kontrata tulad ng regular na employment. Again, ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Triste versus Executive Secretary, may kapangyarihan ng Pangulo na magtanggal ng Cabinet Secretary kahit walang proseso. At laging tandaan, ang tiwala ng Pangulo ang pundasyon ng panunungkulan sa Cabinet. Kung wala na ang tiwala na iyon, legal at lehitimo ang pag-alis sa posisyon. Even kung resignation man o direct na pagtanggal. Ang impeachment po ay para lamang sa President, Vice President, Chief Justice of the Supreme Court, at iba pang mga constitutional officials. Hindi po kasama dito ang cabinet secretaries. So insofar as cabinet secretaries are concerned and their removal from office, ito po ang mahalagang tandaan. Unang-una, may kapangyarihan ng Pangulo na magtanggal o humiling ng resignation ng cabinet secretary. Pangalawa, ito ay legal ayon sa konstitusyon. Pero syempre, mahalaga pa rin ang transparency and accountability para ito ay hindi maabuso. Ano sa tingin ninyo? Makatarungan ba ang sistemang ito?